Hello guys, share ko lang yung nag-experience ko sa patient ko na bedridden. Ano guys, nakakalungkot. Alam mo yung tipong kahit sabihin natin na ayaw natin dumating sa point na ganyan tayo katanda, pero wala tao tayo, dumating talaga tayo sa ganitong part. Nakakalungkot lang isipin na baka pagdating natin sa ganitong edad, alam nilang useless na tayo, wala na mag-aasikaso sa atin. Kaya alam nyo, na-realize ko na habang medyo bata pa ako, kaya ko pa, na-realize ko talaga na mag-ipon ako nang mag-ipon para pag dumating ako sa ganitong edad may pambayad na ako sa mag-aalaga sa akin. Ang sakit lang po talaga isipin yung tipong nakilata ka na lang. Pero napaka-bless ni inay kasi may nag-aasikaso sa kanya, may nagmamahal sa kanya. Habang nag-feeding nga pala ako guys, tinitingnan ko yung mukha ni inay, baka paano ba. Siyempre lagi natin titignan yung safety ng patient natin sa mga nag-aalaga ng mga matatanda dyan. Alam niyo din ito. Yan, inaantok na nga si inay guys. Post-stroke nga pala si inay. Yung kalahating katawan niya is hindi na namin kayang palambutin kasi naninigas na po talaga. Tsaka hindi na niya mapipigilan yung luha niya kung saan na lang bababa. So lang, paalala lang sa mga kabataan ngayon o for cellphone charge, hindi, kailangan natin isipin yung future natin, pagtanda natin, kung kumusta tayo pagdating ng taon na ganito tayo, kumusta ang buhay natin, may mag-aalaga ba sa atin, kaya dapat natin i-secure yung future natin. So ayan lang guys, medyo emotional ako. Ito yung first time na humawak ako ng bedridden na pasyente. Hindi rin madali kasi buhay yung inaasikaso natin, buhay yung binabantayan natin. Kaya dapat ingat talaga tayo palagi. Inaantok na si inay. So ayun lang guys, paalala lang sa mga anak, pag tumanda yung magulang natin, hanggat kaya natin ibigay nyo na. Kasi mahirap mawala ng magulang, masakit din para sa kanila na hindi sila inaasikaso ng mga anak nila, diba? Kung mapera, di okay lang. So yun lang, thank you for